mga mag-aaral? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang tayo ay muling maglalakbay sa makulay at makahulugang kasaysayan ng ating kontinente, ang Asya. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa na may malalim na epekto hindi lamang noon, kundi maging sa kasalukuyan. Ang pananakop ng mga kanluranin sa Timog at Kanlurang Asya. Sa paglalakbay ng kasaysayan ng Asya, iisang bagay ang hindi maikakaila: ang malalim na epekto ng pananakop ng mga kanluranin sa pamumuhay ng mga katutubo. Sa pagdating ng mga dayuhan sa Timog at Kanlurang Asya, isang yugto ng malaking pagbabago ang sumalubong sa mga mamamayan. Mula ekonomiya, politika, edukasyon, hanggang sa kultura at pananampalataya. Tumatak ang bakas ng kolonyalismo at imperialismo. Sa araling ito, ating tatalakayin kung paano tuluyang nabago ang kabuhayan at pagkakakilanlan ng mga Asyano sa ilalim ng pamumuno ng mga kanluranin. Ngunit ang tanong, hanggang kailan ang epekto nito? Ang kasaysayang ito ay hindi natapos sa araw ng kalayaan. Hanggang ngayon, dala-dala ang mga iniwang sistema at kaisipan ng mga mananakop. Isa sa mga unang epekto ng pagbabago ay ang ekonomiya. Ang India at mga bansang Arabo ay lubhang naapektuhan. Sa gitna ng Rebolusyong Industrial sa Europa, naging pangunahing layunin ng mga mananakop ang pagsasamantala sa likas na yaman ng mga kolonya. Gamit ang mga hilaw na materyales tulad ng bulaklak, pampalasa, ginto, langis at iba pa. Itinayo ang mga industriya sa kanluran. Naging pamilihan ang mga kolonya para sa mga produktong dayuhan at unti-unting nawala ang lokal na industriya. Dahil dito, ang mga Asyano ay nasanay sa pagbili ng mga banyagang produkto. Kaya, minabuti ng mga mananakop na magtayo ng pabrika mismo sa mga kolonya. Sa kabila ng industrialisasyon, nananatiling kontrolado ng mga dayuhan ang kita at yaman ng mga Asyano. Hindi nakinabang, kundi lalong napasailalim. Sa kasalukuyan, marami pa ring bansa sa Timog at Kanlurang Asya ang nakadepende sa pag-export at pagkuha ng mga hilaw na materyales, gaya ng langis, goma at mineral. Katulad noong panahon ng kolonyalismo, ang mga bansang tulad ng India, Pakistan, at mga estado sa Middle East ay patuloy na binubuo ang kanilang ekonomiya sa mga industriyang itinatag ng pinakinabangan noon ng mga dayuhan. So, naintindihan niyo na nga ba kung ano yung epekto sa ekonomiya ng pagsakop ng Europeo sa Timog at Kanlurang Asya? Kung naintindihan nyo, comment down below. Susunod, tatalakayin natin ang naging epekto ng pananakop ng Europeo sa Timog at Kanlurang Asya sa aspektong transportasyon at infrastruktura. Upang mapabilis ang pagdadala ng kalakal, nagpatayo ng mga tulay, kalsada at riles ng tren ang mga kanluranin. Ito ay hindi para sa kaginhawaan ng mga katutubo, kundi para sa mas epektibong paghatid ng produkto sa mga pantalan patungong Europa. Kasabay nito, may ilang Asyanong naging middleman, mga negosyanteng pinakinabangan ang mga bagong sistemang pangkalakalan. Ngunit, sila rin ang naging hadlang sa mga kilusang makabayan sapagkat mas pinili nilang panatilihin ang sistemang kolonyal kapalit ng makapangyarihan at yaman. Pagdating naman sa politika at pamamahala, sa larangan ng pamamahala, nawala sa kamay ng mga Asyano ang kakayahang pamunuan ang sarili.
itinatag ng mga kanluranin ang sariling gobyerno, kung saan tanging mga dayuhan ang may mataas na katungkulan. Ang mga katutubo ay binigyan lamang ng mababang posisyon na tila ipinamumukha ang kanilang pagiging di karapat-dapat. Bunga nito, hindi naging madali ang pagbuo ng pagkakaisa at nabuo ang mga artipisyal na hangganan na humati-hati sa mga rehiyon ng Asya ayon sa kagustuhan ng mga kolonyalista. Sa kasalukuyan, na maiuugnay rin natin sa ating bansa, may mga sistemang politikal tulad ng burokrasya at legal na istruktura na naiwan ng mga kanluranin at hanggang ngayon ay ginagamit pa rin natin. Sa isang banda, nakatulong ito sa modernisasyon, ngunit sa kabilang banda, may mga hamong dala ito tulad ng elitismo, kawalan ng representasyon, at hindi pantay na distribusyon ng kapangyarihan. Susunod, isa sa mga aspekto ang naapektuhan masyado ng pananakop ay ang paniniwala, kultura at tradisyon. Hindi lamang ekonomiya at politika ang naapektuhan, maging ang pananampalataya, filosofiya at kultura ng mga Asyano ay pinahimasukan. Pinalitan ng mga kanluranin ang lokal na paniniwala. Maraming katutubo ang yumakap sa Kristyanismo at nagkaroon ng paghahalo ng lahi upang mas madali nilang makuha ang katapatan ng mga tao. Unti-unting nagbago ang tradisyon, mga pagkain, pananamit, wika at pamumuhay ay ginaya mula sa mga dayuhan. Sa halip, sa pag sa halip na pagyamanin ang sariling kultura, isinantabi ito sa pagnanais na makasabay sa bagong sistema. Gayunpaman, ang edukasyon ay naging susi pa rin sa kamulatan ng maraming Asyano. Sa kasalukuyan na maiuugnay rin natin sa ating bansa, makikita rin ang impluensya ng kolonyalismo sa ating wika, pananamit at pananaw. Halimbawa, maraming bansa sa Asya ang gumagamit ng wikang Ingles, Pranses o Portugis sa pamahalaan, edukasyon at negosyo. Habang ito'y nagbibigay ng koneksyon sa pandaigdigang lipunan, may epekto rin ito sa unti-unting pagkawala o pagbabago ng katutubong wika at kultura. May mga lugar na patuloy na may tensyon sa pagitan ng mga relihiyong lokal at mga relihiyong ipinakilala ng mga dayuhan. Ang paghahalo ng relihiyon ay nagbunga rin ng mga bagong anyo ng paniniwala. Ngunit, minsan ay naging ugat ng hindi pagkakaunawaan at alitan. Ang mga ideolohiya ng nasyonalismo, karapatang pantao at kalayaan ay patuloy na namamayani sa mga kilusang panlipunan sa Asya ngayon. Ang mga mamamayan ay mas mulat sa kanilang karapatan at handang ipaglaban ang katarungan, kalikasan o pagkapantay-pantay, mga adhikaing isinilang sa gitna ng kolonya at panunupid. At ang panghuling aspeto ay ang edukasyon at nasyonalismo. Ang edukasyon na layuning kontrolin ang isipan ng mga mamamayan ay naging sandata ng ilang kabataang Asyano. Natutunan nila ang mga ideolohiyang liberal, ang mga prinsipyo ng demokrasya at karapatan ng tao. Dito nagsimulang mabuhay ang nasyonalismo, ang damdaming makabayan na naging daan ng mga kilusang lumaban sa dayuhang pamahalaan. Habang ang ilan ay humihingi ng reforma, ang iba naman ay hangad na ganap na kasarinlan. Ang mga pagkilos na ito ang nagsilbing binhi ng pagtatatag ng mga nasyong estado at muling pagbuo ng sariling pagkakakilanlan. Ang epekto ng kolonyalismo at imperialismo sa Timog at Kanlurang Asya ay hindi maikakaila. Ito ay nagdulot ng matinding pagbabago sa ekonomiya, politika,
lipunan at kultura ng mga bansa sa rehiyon. Ngunit, sa likod ng pagsasamantala, umusbong ang diwang makabayan at ang pagnanais ng kalayaan. Ang kasaysayan ay hindi lamang tala ng mga pananakop, kundi kwento rin ng pagbangon, pakikibaka at pag-asa ng mga Asyano na muling mabawi ang kanilang dangal at kinabukasan. Hanggang sa muli, mga kabataan, hanggang sa muli, mga susunod na henerasyon ng ating bansa. Nawa ay meron kayong napulot na karunungan sa umagang ito. Bye-bye!